Kapag nga pala kami ay nangingilaw, ang dami ko lagi nakikitang maliliit na kasag. Kaya na may naisipan ko nga na manguha at ilagay sa palaisdaan at alagaan at nanghuli na rin ng pwedeng maiulam. At yun na nga guys for today's video, mahibas nga na naman pala ngayon sa gabi kaya naman ay mangingilaw syempre. Ang pangingilawin ko nga pala ngayon bukod sa balatan ay kasag. Nga pala may mga nagtatanong lagi sa akin kung alimasag ba at kasag ay iisa. Yes po, iisa lang po yun. At sa nagtatanong naman po kung ang alimango ba at katang ay iisa lang din. Yes po, same lang din po yun. Ang tawag lang talaga namin sa alimango ay katang. Sa alimasag naman ay kasag. Sa ibang lugar daw kasi kapag sinabing alimango, lahat na daw yun ang klase ng crab. Dito kasi sa amin, depende sa klase. Pero yun na nga mabalik tayo. Ang kasama ko nga pala ngayon sa pangingilaw ay si nanay. Mama ni mama o lola ko. Nanay kasi ang tawag ko sa kanya. Wala lang, share ko lang. So ito na nga may nakita ako ditong Pokemon. Ang cute niya. Tagutungan nga pala ito. Masarap tong inihaw kaso maliit pa. Kapag ganito pa siya kaliit, pwede mo pa siyang mahawakan. Pero kapag malaki na yan, masakit na yan makatinik. Speaking of masakit makatinik, number 1 nga itong lupo o stonefish. Mas gugustuhin mo pang batikalin ka ng tagutungan kaysa matinik niyan. Pero mas maganda kung ibabato sa iyong tagutungan ay luto na para kakainin mo na laang. Marami nga pala ako nakikitang isda kaso nga lang ay maliliit pa. Hindi tulad ng mga nakaraan kong pangingilaw ang lalaki na samaral. Marami na rin kasi nangingilaw din sa aming hibasanan. Ay wow, inangkin. Nga pala naisipan ko manguha ng kasag at ilagay sa palaisdaan kasi ang mga kasag naman ay nabubuhayan doon. Yung dati kasi naming palaisdaan na inuupahan, nilagyan din namin ng ganyan. At nakakatuwa nga silang alagaan kasi basta nakakatuwa sila. Maganda silang alagaan kasi mabilis silang lumaki. Maigi rin silang hulihin kapag walang maiulam. At saka pwede ka rin magbenta niyan kapag malalaki na sila. At nakagandahan nga dyan ay di syempre libre. Hindi mo kailangang mamuhunan. Hindi pati sila tulad ng katang na nagbubutas ng pilapil. Pero syempre kapag katang nga alagaan mo, mas malaki ang kita mo doon kumpara dito. Pero yun na nga ang mga alaga kasi namin ay mga sigapo. Kapag ganun nga ang alaga, hindi siya pwedeng singitan ng katang, sugpo at saka bangus kasi kakainin laang nun. Pero yung ganito nga itatry namin kasi sa kabilang side ng palaisdaan, maliliit pa yung mga sigapo. At ayun nga kung makikita nyo yung tinuturo ko, di ba parang wala naman akong tinuturo pero meron yan. Ewan ko ba sa mata ko? May nakita kasi akong parang laman na nakautlaw dun sa may buhangin. Kaya hinukay ko. Tanda ko kasi nung dati ako nakakita nung bigatan kung tawagin, yung malaki bagang shell. Parang ganun din kasi ang itsura. At ayun tama nga ako nahawakan ko na siya. Medyo mahirap nga lang siyang kunin kasi malalim talaga ang baon nila sa buhangin. Pangalawang beses pa nga lang pala ako nakakita ng ganito at gabi pa talaga ako nakakita. Nakakatuwa kasi ang laki parang tapa lang. At yun na nga mabalik tayo sa kasag. Pwede ka nga rin pala manguha ng kasag kahit umaga. Yun nga lang talaga mga nakabalay sila sa buhangin, hindi mo masyadong mapapansin. Ay lalo na nga kapag ganyan lang ang kaliliit ang panguhain mo. Mga nakalabas lang kasi sa kanila ay mata. Tapos yung kulay pa ng mata nila ay parang kulay buhangin din. Wari ko'y magkakanduduling ka na lang, hindi mo pa sila makita. Kahit nga malalaki ang kasag, hindi ko masyadong makita. Pag hindi ko pa maapakan, hindi ko makikita. Pero kapag ganaling ang gabi, mga nakalabas sila. Nagtatago rin naman sila sa buhangin pero masusundan mo sila. Nga pala pili-pili ko lang yung medyo malalaki. Yung sobrang liliit pa, hindi ko muna hinuhuli kasi baka kainin lamang yan ng sigapo. Pagpasensyahan nyo na nga pala yung pagkaka-video at gawa ng pakisap-isap. Gawa kasi ng flashlight, nag-react yung cellphone. Dahil siguro sa sobrang liwanag or dahil sa di ko alam. Hayaan nyo na nga. Nakakita nga pala ako na isda na nakasandal din sa bato at sisibatin ko nga. Kaso hasilaan naman ako sa sipat ay sala naman. Atiya. Kapag nga pala kami nangingilaw, hindi lang yung sadya namin sa dagat ang pinapanguha namin. Kapag nakakakita kami ng pwedeng ipang-ulam, ay di kinukuha na rin namin. Wala nga naman makipagtitigan ka pa dun, ay pang-ulam na yun. Na-imagine ko tuloy nakipagtitigan ka sa isda imbis na sibatin mo. Pang-asar to mga voice over ko ngayon Parang walang direksyon. Epekto siguro ito ng pagkawala ng account ko. Pero yun na nga mabalik tayo, may nakita nga pala akong isda na nakabalay sa buhangin. Yung ganitong klase nga pala ng isda ay tinatawag din sa amin na ano nga ba ito eh? Okay, sirit na. Lagay ko na nga lang sa comment section pag naalala ko, baka abutin pa tayo na maghapon din kakaisip. Basta yung ganitong klase ng isda ay bumabaon yan sa buhangin. Nga pala may nakita ako ditong grupo ng mga isda na kung tawagin naman din sa amin ay patuna. O yung tinatawag ng iba na hitong dagat. Yung mga ganitong klase nga pala ng isda ay kadalasan ay barkadahan sila. Bihira ka makakita ng ganyan na isang piraso lang. Yung ganitong klase nga pala ng isda ay delikado yan makatinik. Para din yan katulad ng stonefish, lionfish, yung mga ganun. Kaya wag mo sila basta-basta na lang hulihin. Kung huhulihin mo man sila, wag mo na lang hulihin. Pero masarap yan gataan o di kaya ay prito. Ingat ka na lang talaga sa paghuli. Pero hindi ko nga sila hinuli kasi maliliit pa. Nag-high tide na nga pala pero kukunti pa yung mga nakukuha kong kasag. Sa batuhan ta kami ni nanay pumunta. Ay ang mga kasag naman ay makikita yan ay sa buhanginan. Si nanay kasi talagang sa batuhan pupunta kasi nga ay mga balatan ang pinapanguhan niya. Tapos ako nga ay nasa buhanginan. Tinatawag nga niya ako at napapanlaw ata. Kaming dalawa lang kasi nandito sa dagat at walang ibang nangingilaw. At saka panlawin naman talaga si nanay. Ako nga nakapangilaw ako kahit mag-isa lang ako ay kahit madaling araw. Araw? Araw. Nako naman. Marami nga pala lumilipad ng mga hayop-hayop at nakakairita nga at sumusuot
isuot sa ilong. Isa nga rin yun sa dahilan kung bakit lagi may takip ang aking mukha kapag ako ay nangingilaw. Pero kahit nga may takip na ay talaga nakakapasok pa rin sa aking ilong. Laki kasi ng ilong ko. Mukhang pati si Panda ay naiirita na. Nga pala si Panda lang ang nasama sa akin kapag ako ay nangingilaw. Si Brownie nga at si Abong ay naku napakatamad noon. Kaya nga lang kapag kasama mo si Panda, naku wala ka na makikita din sa hibasanan at nauuna pa sa iyo. Nalalabo na ang tubig. Lahat pati ng makita ay inabato parang banubaga. Nga pala may nakita akong himumotok o kamantaha kung tawagin sa iba. Ito nga pala ay parang klase ng hipon na parang hindi. Ano daw? Basta. Tinawag nga pala namin himumotok kasi nga napapaltik yan sa kamay. O di dapat ay himamaltik. Ano ba yan? Alam nyo ngayon ko lang nalaman na yung mga butas-butas pala din sa buhanginan. Ganyan pala ang laman. Akala ko kasi mga ubod lang ang laman. Yung mga ilbaga. Yung ganito. Pero karamihan nga sa mga butas na nakikita ko dito ay himumotok ang laman. May nabasa nga pala akong comment bakit daw sa kanila wala man daw sila nakikitang ganito. Yung ganitong klase ng pusit. Yung mga ganito po ay kadalasan makikita yan ay sa buhanginan. At saka sila ay seasonal lang. Napapanahon sila kapag kalaghatian na ng January hanggang April. Kapag ganitong May medyo madalang na. At saka itong video na ito ay matagal na. Parang March pa ata ito. Masipag kasi ako magawa ng video. Tamad lang talaga ako mag voice over kasi ang tagal, ang hirap kaya mag voice over. O ay bakit parang paiyak na? Nga pala yung mga sinasabi ko din sa vlog ay base lang yun sa mga observations ko. Wow, observations? Hindi baka kasi sabihin ng iba, sus, nagmamagaling ka lang, nag-iimbento ka lang. Pero parang ganun na nga. So ayun po, uulitin ko, nakabase lang po kami ay sa mga nararanasan namin. Nga pala may nakita akong parang linta na parang ahas na parang hindi ko maintindihan. Ano ba gari? Para siyang linta na mahaba. Ay hayaan na nga natin yan. Itong kasag ang pakailaman natin. Ibang klase nga pala itong kasag na to. May 3 taling siya sa likod. Medyo mahirap nga pala itong hulihin kasi mailap. At saka yung ganitong klase nga pala hindi daw yan nabubuhay sa palaisdaan. Pero huhulihin ko pa nga rin yan para iulam. Kaso hindi ko nga mahuli. Ay diwag kung ayaw. Pero hindi ko naisipan na sirukin na laang ano. Ewan ko baga. May sirok nga pala akong dala. Pero ito na nga bawiin na lang natin din sa may banak. Mukhang maamo naman siya. Sana ay mahuli ko. Pero yun na nga nahihirapan ako at medyo malalim ang tubig. Hindi ko mabitawan yung timba. Tataob. Tapos tinatansya ko pa ang kilos ko kasi sumasala dun sa inabidyuhan ko. Sayang naman mukhang hindi siya para sa akin. Hayaan na nga natin. Pati itong palata mukhang ayaw din sa akin. Nakailang salok na ako, ayaw talagang pumasok sa sirok. Kakasama nga pala ni Panda sa panghihibasan, abay mukhang marunong na rin. Nagbubuklat na rin ng bato. Abay pwede na pala itong utusan na manguha ng pang-ulam kapag ako'y tinatamad manghibasan. Kanina pa nga pala kami naglalakad, tapos ito palang yung nakukuha ni nanay na balatan. Andalang, konti nga lang din pala yung mga nakuha ko kasi hindi naman ako nakapokus sa pangunguha niyan. Paano tayo inuna ay pagsiselfon? May nakita nga pala akong isda din sa buhangin. Ito nga pala yung isda na tinatawag sa amin na tampalpi. Naalala ko tuloy dati na may nag-comment sa akin na bakit daw ang bastos ko? Bakit daw tinatawag kong isdang tampalpi? Ay hindi naman daw yan ang pangalan niyan. Alam nyo po, ganyan talaga ang tawag niyan dito sa amin. Kumbaga pinaikli ko na nga para hindi masyadong bastos pakinggan. At saka alam nyo, iba-iba naman po talaga ang tawag natin sa mga lamang dagat. Depende yan sa lugar nyo. Hindi naman po ako basta-basta nag-aimbento ng mga tawag dyan. Pero yun na nga, ano ba naman yung pagkalagay na yun at nakatakas? Buti na lamang at hindi siya lumayo. Gusto rin talaga magpahuli. Nga pala yung ganitong klase ng isda, kadalasan sila ay nasa buhanginan. Hindi mo sila masyadong mapapansin kasi kakulay sila ng buhangin. Nga pala naalala ko, may mga nagko-comment nga pala sa akin na gusto nila magluto daw ako nitong balatan. Bukod daw doon sa niluluto laang namin para ibenta. Mag-try din naman daw ako nung pang-ulam. Sige po, try ko po yan sa mga susunod kong video. Tatapusin ko lang yung mga nakatambak kong video dito sa aking gallery. And comment na rin po kayo kung anong mas masarap na luto dito. At yun na nga, mabalik tayo sa kasag. May nabasa nga rin pala akong comment na para lang daw ako nanguhuli ng tutubi kapag ako'y nanguhuli ng kasag. Ang mga ganito naman po hindi ganun kahirap hulihin. Lalo na nga kapag sila ay nakabalay sa buhangin. Ididiin mo lang siya tapos hawakan mo lang sa ilalim ng tiyan niya. Ayun, mahuhuli mo na siya. Hindi siya tulad ng mga alimango o katang. Hindi pwede ang ganyang hawak. At yun ay maliligalig kaya nilang iabot yung sipit nila sa kanilang tiyan. Mahirapan ka lang manghuli ng kasag kapag sila ay nakalabas sa buhangin. Tulad niyan. Muntik pang ang masipit. Hintayin mo silang bumalay sa buhangin para hindi ka mahirapan. Pero kapag may dala ka namang sirok, ay di sirokin mo na. Madali kapag may dala kang sirok. Pero wala nga pala akong dalang sirok dyan, kaya kinakamay ko lang. 2 gabi kasi kami nangilaw. Pinagdugtong ko na lang. Nakalimutan ko nga ngayon na magdala ng sirok. So bali ito na nga pala yung mga nahuli kong balatan. Tapos ito yung mga nahuli kong pang-ulam. At ito naman yung mga nahuli kong kasag na ilalagay sa palaisdaan. At itong si Panda, ang hinuli niya ay mga kalantigas. Tapos kinain na rin niya. Isa pa nga namang bitbitin kapag iuuwi pa. So yun na nga kinabukasan, ilalagay ko na nga pala ito sa palaisdaan. Kunti na nga lang pala yung natira kasi nga namatay yung iba. Nagsipitan kasi. Yung pinakamalalaki lang kasi ang tinalian ko. Tinamad na ako maglagay kagabi nung pagkarating namin. Gawa ng hating gabi na nakakapanlaw na pumunta ng palaisdaan. Malayo kasi sa bahay. Bubuksan ko na nga rin pala itong paminto bago ako umuwi para mapalitan ng tubig. Maya-maya kasi ay mag-high tide na. So yun na nga yung mga nakuha ko nga palang pang ulam ay lulutuin ko. At lutang nga ako dyan kasi yung video ko ay patayo. O ay sorry naman at nakalimutan ko. So yun na nga, bago tayo magpatuloy ay shoutout muna kay Carlo Danyo, Mark Lee Billion, Beato Family, Michelle Carana,
Tanay, Filipina Indian Culture, Angelica Bradilla, Jed Tanuco, Abner Saidowen, Marvin Mondragon, Ramer Gibera, at kay Marin Usman. At sa lahat nga po pala na patuloy na sumusuporta sa akin, salamat po. Shoutout sa inyong lahat. Nga pala sa mga nagtatanong bakit daw bihira na ako makapag-upload ng vlog. Pasensya na po kasi marami lang akong iniisip. Hindi ako makapag-focus sa paggawa ng content. Kaya ayun, nauuwi sa panonood na lang ng K-drama. Nga pala may nahuli kaming isang lionfish din sa may tapat ng aking kubo. At ayan nga, pinrito ko na rin. Saka itong mga nahuli kong bobtail squid ay pinrito ko na rin. Masarap tong isaw-saw sa suka na maanghang. So yun na nga guys, kain po tayo. At yun lang, bye!